Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Pagkatapos sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay excuses. Isang piging ang inihanda. Isang paanyayang bukas, masagana, at puno ng biyaya. Ngunit sa halip na kasabikan at pasalamatan, ang tinanggap ng hari ay mga dahilan. Isa'y bumili ng lupa, isa'y bumili ng baka, isa'y bagong kasal. Wala na isa sa kanila ang nagsabi ng oo. Lahat sila ay may mas mahalaga, mas abalang kailangan asikasuhin. Kaya't ang paanyaya ay ibinigay sa iba, sa mga nasa lansangan, sa mga mahihirap, sa mga bulag at pilay. Ang salita na bumalot sa buong ebanghelyo ay excuses. At kung paano ito humaharang sa biyaya ng Diyos. Madalas nating iniisip na ang kasalanan ay laging tahasan, pagpatay, pagnanakaw, pagtataksil. Pero sa ebanghelyo, ang pinakamatinding kasalanan ay hindi kriminal, kundi ang tahimik, matino at makatwirang pagtanggi sa Diyos. Hindi sila masama, hindi sila immoral, pero sila ay abala. At sa pagiging abala, natanggihan nila ang Diyos. Napakasakit isipin na ang paanyaya ng Diyos ay napalitan ng mga dahilan. At hindi kahit anong dahilan, kundi mga makatwirang dahilan. Kailangan ko ito para sa negosyo. May personal akong kailangang ayusin. May pamilya ako. Walang masama sa mga ito. Ngunit naging hadlang ito sa pagtugon sa Diyos. At ito yung masalimuot na katotohanan. Ang mabubuting bagay, tulad ng trabaho, relasyon, seguridad, ay maaaring maging masamang dahilan kapag ito'y iniuuna kaysa sa Diyos. Ang kultura natin ngayon ay punong-puno ng mga dahilan. Next time na lang ako magsisimba. Hindi ko feel magdasal ngayon. Busy ako. Saka na lang ako maglilingkod. Sanay tayong gumawa ng mga rason para umiwas. Para takasan ang tawag ng Diyos. Para iwasan ang panawagan ng puso. Ngunit sa bawat dahilan, may nawawala. Hindi lang tayo tumatanggi sa isang imbitasyon. Tumatanggi tayo sa ugnayan, sa pagbabago, sa kaligtasan. Sa halip na paghusgahan ng Diyos ang mga tumanggi, pinili niyang palawakin ang paanyaya. At ito ang kagandahan ng kanyang pag-ibig. Hindi ito natatapos sa unang tanggi. Hindi ito nauubusan ng inaanyayahan. Kung may tumatanggi,
may tinatawag muli. Kung may lumalayo, may ipinapalit. Pero ito rin ay paalala, huwag hintaying mapalitan ka. Huwag hintaying ang upuang para sa iyo, sa piging ay ibigay sa iba. Ang Diyos ay mapagpasensya, oo. Pero darating ang oras na ang pinto ay isasara rin. Ang talinghaga ay hindi lang kwento tungkol sa ibang tao, ito ay salamin ng ating araw-araw na buhay. Sa bawat araw may paanyaya ang Diyos. Sa panalangin, sa pagbabago, sa pagmamahal, sa paglilingkod. Ang tanong ay, hindi kung tinatawag ka ba niya. Ang tanong ay, anong dahilan mo ngayon? Kung totoo tayong tapat sa sarili, marami sa ating dahilan ay nakaugat sa takot. Takot sa hindi kilala, takot sa pagbabago, takot na baka may mawala sa atin kung susunod tayo. Pero ang paanyaya ng Diyos ay hindi para mawalan ka, kundi para mapuno ka. Hindi para iwanan ang lahat, kundi para maranasan ang higit sa lahat. Ngayong araw, hinihikayat tayong bitawan ang mga dahilan. Isang tabi ang saka na lang, ang hindi pa ako handa, ang baka bukas. Ang grasya ay ngayon. Ang paanyaya ay ngayon. Ang langit ay nagsisimula sa pagtugon sa Diyos sa kasalukuyan, hindi sa kalaunan. Ano ang paulit-ulit na dahilan na ginagamit natin para umiwas sa tawag ng Diyos? At handa ba tayong palitan ito ng isang matapat na tugon ngayon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong mas pinipili namin ang dahilan kaysa sa iyo. Alam mo ang laman ng aming puso, ang takot, ang pagdududa, ang pagkaabala. Ngunit ngayong araw, tinatanggap namin ang iyong paanyaya. Tulungan mo kaming bitawan ang mga dahilan at yakapin ang iyong tawag ng may tapang at pananampalataya. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.